ba? So, ito, concept yan ni fraction. Concept ni fraction. Sa mathematics, ano ang operation ng fraction? What's the operation of fraction in math? Division, right? So, meron tayong division. Balikan muna natin yung concept. Okay? Malinaw yung sulat ko, nakakasunod naman. Hindi naman late yung pen ko. Okay naman. Division. Pinag-aralan niyo to ng grade. Grade 1 pa lang, pinagdi-divide na kayo. Tama? Grade 1 pa lang. Concept ng grade 1, 'di ba? So, anong other term for division? Oh, it starts with the letter C. Oh, ano 'yun? Syempre napuntahan ko na kayo, hindi ko pa napupunta. Oh, ano yung C na 'yon? So, hindi quotient, 'di ba? Hindi naman ganyan ang spelling ng quotient. Tama? Ganyan ba ang spelling ng quotient? So, hindi naman ganun. Okay? Hindi rin naman chewy cookie ang ano niyan. Ano yung division? Hindi yan chewy cookie. Hindi yan ano, canceling, that is. So, 'di ba? Ang problema sa inyo, pag nagso-solve kayo ng math, masyado kayong tumitingin sa numero. 'Di ba? Nakakalimutan nyo yung salita na meron tong fraction na to. Okay? Etong fraction bar natin, guys, may katuturan 'yan. Pag binulat-lat mo 'yan, ang ibig sabihin ng fraction bar is what? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, you are having a comparison. Naintindihan? So, kino-compare po natin. Is this clear? Malinaw ba to? So, ang division, the other term for that is comparison. Okay? How about multiplication? O ano naman ang multiplication? Kung may compare, ano naman yung multiply? Kung merong compare, ano naman yung multiply? Maganda sulat ko, no? Starts with the letter C. O kung may compare, siyempre hindi contrast. Ano naman siya? That is combination naman, 'di ba? This is grade 1 math. You are already grade 11 10 times or 10 times grade 1 math to. Okay? Inaaral ulit natin kasi itatanong at itatanong ulit to eh. Naintindihan? So, ang division, kino-compare. You multiply, you combine. Naintindihan? So, ano ang tawag natin sa taas na number na nasa taas? Anong tawag natin doon? So, galit ka po ba? Hindi. Ano lang yun? Para lang tumatak sa kokote nyo. O, ano yung nasa taas? Numerator. Ano sa Tagalog ang numerator? O, ano sa Tagalog ang numerator? Siyempre, hindi naman numerador, di ba? Ano sa Tagalog ang numerator? Siya yung, wala na kayong tinama, siya yung hinahati, di ba? Hinahati. Malinaw sa lahat, nakakasunod? Hinahati mo, naintindihan? O ano yung nasa ilalim? Anong tawag natin dun sa ilalim? Kung may hinahati ka, anong tawag dun sa panghati mo? So yung denominator mo, ang tawag dun, panghati. Panghati. Malinaw? Nagigets? So, yung nasa taas, ano nga yung nasa taas? Hinahati. Ano yung nasa baba? Panghati. Nagigets? Okay. So, naaalala nyo, sabi ko, di ba, ang division, comparison. You are comparing something. Now, ano yung mas malaki? 3/7 o 5/8? Ano yung mas malaki? 3/7 o 5/8? Ngayon, tanongin niyo yung sarili nyo. You ask yourself, bakit 5/8 or bakit 3/7 ang sagot nyo? What's your reason? Sige, gusto kong malaman. Ano yung reason nyo?
Bakit nyo sinagot yon? In answering questions, it is very important na hindi ka lang nanguhula. Okay? Kailangan, pag sumagot ka ng tanong, hindi yung, feeling ko kasi ganito. So, hindi ganun. No? Wag kayong na, feeling ko kasi ito yung sagot eh. Wag feeling. Dapat objective. Pag sinabing objective, you have your inference, you have your reasoning, why did you answer this? Okay? O, ano yung mga rason? Okay, sino nagsabi nung cross multiply? Pag cross multiply. Okay, very good. Cross multiply. Kasi pag cross multiply mo yung 3 times 8, ilan ang 3 times 8, guys? 24. 5 times 7, 35. So anong tawag natin dito? We call this, ano yung tinuturo sa inyo nung kinder? Anong tawag dyan? Butterfly method. 'Di ba? So, yung butterfly method na yan, guys, yan ay tinuturo sa grade 1. 'Di ba? Yung butterfly method. Grade 1 ba kayo? Kayo ba ay grade 1? Yung butterfly, yung grade 1. Hindi, 'di ba? Ang tatanda nyo na. Grade 11 na kayo. Malinaw? So, dapat ang reasoning nyo kung bakit 5/8 yung mas malaki, pang grade 11. O, paano natin i-reason yon? Di ba sabi ko comparison? Pwede ko bang i-compare yung nasa taas at yung nasa baba? Can I compare the two? Yes, di ba? So, pwede kong i-compare yung itong nasa taas, pwedeng compare nasa baba. Kunyari, kilometer na natatakbo per liter ng gasolina. Pwede bang i-compare ang kilometer per liter ng gasolina? Yes, 'di ba? Pwede bang i-compare si banana at saka apple? Pwede bang i-compare 'yan? Pwede din, 'di ba? Saging, apple, kilometer, litro, 'di ba? Pwede siya i-compare. Okay? Ngayon, pwede ko bang i-compare ang kanin at tao? Rice tsaka tao. Can I compare these two? Can I compare? Nasasaing mo ba ang tao? Pwede may compare. 'Di ba? Pero hindi sila same entity. Gets nyo? Hindi sila pares ng entity, pero kaya mong i-compare. Nagigets nyo? Malinaw? So, anong tawag natin doon? Kapag hindi sila parehas, pero kinagko-compare, starts with the letter I. Anong tawag natin doon? Go, grade 1 math ulit. Balikan natin yung grade 1 math nyo. That is, ano yung I na yon? Children, pag hindi parehas, kunyari, ko-compare ko yung mic lampara, ko-compare ko yung nunal sa tagyawat. Anong tawag doon? We call it, Diyos ko, anong tawag doon? Inconsumable, di ba? Inconsumable kapag yung entity na pinagko-compare mo, hindi parehas. Di ba? Ba't niyo ako binumura na? Di ba? Inconsumable siya. No, grade 1 math, no? 'Di ba? So, kunyari, saging, apple, parehas bang prutas 'yon? O anong tawag doon? Kung may incomplete, merong complete. Very good. So, yun naman ay, yung saging at saka apple, those are consumable naman. 'Di ba? Binabalikan lang natin yung grade 1 math natin. 'Di ba, nagpi-pre-cal na nga kayo tapos hindi nyo pa alam to. Okay? So, okay lang yan. Kasi babalik naman tayo sa basics. Okay? Huwag kayong mag-alala kasi nag-aaral din naman ako, di ko rin naman naiintindihan to. So, huwag kayong mag-worry kung kayo ay average student lang. Ayokong iparamdam sa inyo na kayo ay average student lang. Dapat, ang maramdaman nyo, matalino kayong estudyante. Naiintindihan? Yun dapat yung maramdaman nyo sa sarili nyo. Okay? Kasi kapag inisip nyo na average lang kayo ngayon,
ano yan eh, parang magiging mindset niyo yan hanggang kolehiyo eh. 'Di ba? Pero pag inisip niyo na, pag ginaslight niyo yung sarili niyo, ay siguro kaya mababa ako kasi di lang ako nag-review. Paano pa ako nag-review ako? 'Di ba gano'n? Gano'n dapat. You boost yourself. Okay? Yung pangga-gaslight sa sarili, pang-boost yun ng confidence. Naintindihan? Nagigets nyo? O paano pa nag-aaral ako? Okay? Kasi daig ng masipag ang matalino lang. Naintindihan? So I'm a graduate ng Mapua Institute of Technology. I am also an average student. Nung naging ganun yung kokote ko na average student lang ako, dinaan ko sa sipag. Naintindihan? Ay dinaan ko sa sipag. ah I am in the 8 years of teaching na ako. Pang-walong taon ko nang nagtuturo to. O, ilang taon na ako? Kung 8 taon na ako nagtuturo, guess my age. So, 30, 30. So, I'm just 24. So, I started teaching when I was 16 years old. So, dun ko in-start yung 10 Tense Academy. Okay? So, ito yun siya. 'Di ba? Kasi daig ng masipag nga. Ay, daig ng masipag ang matalino lang. Nagigets? So, nag-start ako ng 16. That age, in your age, that's when I constructed Tentens Academy. And your Sir Hans Karinugan is my student. So, estudyante ko yan si Sir Hans nyo noong siya ay pag-graduate na. Okay? So, ganun. Malinaw. So, di ba?